Hello, magandang gabi. Mga kaibigan ko, magandang gabi po. Ako medyo maganda ng boses ko sa ngayon. Ang sa akin lang ngayon ay magbablog ako ngayon para prelude sa aking pagsampa ng petisyon sa Supreme Court para kontrahin ang COMELEC sa pagtanggal ng pangalan ko sa listahan ng official candidates for senator sa 2025 elections. So ngayon, tatalakayin natin dito yung mga main issues at makikita nyo kung paano lahat. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako inabuso ng COMELEC. Itong ginawa po ng COMELEC sa akin ay ginagawa din ng COMELEC sa ibang mga kandidato na sa tingin nila ay walang karapatan na tumakbo. Pero sa akin po ay matindi talaga yung galit. Ang pinagmulan nito, galit po. Galit ng chairman ng Commission on Elections. At ang galit niya po ay nagsimula po sa kanilang pagkagalit sa aking pagsisiwalat ng korupsyon na nangyari sa COMELEC. Kasama na yung Smartmatic niya kung paano nangyari. At kasama na rin yung pagsuhol ng 1 bilyon ng Miro na contractor na nag-produce ng automated vending machine para ibigay sa ating election. At ito po ay binigyan sila ng COMELEC sa pamumuno po ni George Erwin Mojica Garcia ng kontrata. At ayon po sa mga ebidensya na nilabas, matibay na ebidensya na nilabas ni Dan Marcoleta na tumatakbo ring senador ngayon, ay lumalabas po na mayroong 2 account sa ngayon sa abroad na nakapangalan kay George Erwin Mojica Garcia. Ito po ay naglalaman ng halos 1 bilyong piso at sinasabi rito na nanggaling ang perang ito sa Miru. Ano ba yung Miru? Yung kumpanya ng Koreano na nanalo sa bidding, no, sa election. So ngayon, dahil siniwalat ko rin yan at dahil naniniwala ako sa ebidensya na pinakita, ay nagalit na sa akin ang buong COMELEC. Lalo na yan si George Erwin Mojica Garcia. Ipokrito yun sila pag sinabi nila na wala silang galit sa akin. Napakasinungaling nila. Meron po ako, hindi ko lang sasabihin kung sinong abogado na sa loob ng COMELEC ang tumuga sa akin. Kumbaga ang tumimbre sa akin na hiningi nila ang aking ulo. So, marami pa diyang ibang tao na humingi ng aking ulo. Siyempre, pag tinira ko ang Miro, tinitira ko rin si Lisa Araneta Marcos. Pag tinira ko ang Smartmatic, tinira ko rin si BBM, tinitira ko rin si Sara Duterte. Pag tinitira ko pang ibang mga senador, kasama si Lito Lapid, ay siyempre mas malapit sila kay tinatawag na George Erwin Garcia. So ngayon, ano ba talaga? Una, ulitin ko lang, in summary, mabilis ang kwento. Noong ilang ulit na ako, mahigit 20 na po ako nagsisiwalat sa aking live blog na sinasabi ko pa ulit-ulit na ang totoong nanalo sa eleksyon noong 2022 May ay si Leni Robredo. Number 1 na proof bakit si Leni Robredo. Ang mga rally niya punong-puno. Rally niya po sa Pasig punong-puno. Kung tansyahin ko yun, siguro mga sabihin natin 300 meters times 60 meters. Kasi usually mga highway, kapag national highway, 60 meters ang lapad. So 300 meters times 60 meters. Ilang tao kaya ang nakapasok doon? Sabihin na lang natin, no, 300 meters ang haba, 60 meters ang lapad. So 300 times 60, that is equivalent to 18,000 square meters.
kung estimate natin, limang katao lamang ang tatayo sa isang metro kwadrado. Isa, dalawa, kanto-kanto, tatlo, apat, sa gitna, panglima. So, 5 times 18,000. Multiply natin sa 5. That will be almost 90,000, almost 100,000 ang dumalo sa rally ni Leni Robredo bago mag-May 22 doon sa Pasig, Ortigas. Okay, next. Nagrally po si Leni Robredo sa Macapagal Avenue. Ang Macapagal Avenue po ay may higit 3 kilometro ang haba. At 60 meters din ang lapad. Napuno po yan. So, kung 3 kilometers, that is equivalent to 3,000 meters times 60 meters. So, multiply natin 3,000 times 60 meters equals to 180,000 square meters. Kung 5 tao ang magkakasya sa bawat metro kwadrado, ang kabuuang tao na dumalo ay 900,000, halos 1,000,000 ang dumalo sa rally ni Leni Robredo sa Macapagal Avenue. Okay, diyan sa may MOA banda. Okay, next, yung napuno niya, yung Buendia at saka Ayala, hindi ako magkakamali, mga 10 kilometro ang combined length niyan. So kung 10 kilometers, that is times 1,000, that is 10,000 meters. Times 60 meters ang lapad. So 10,000 times 60 meters. So there were 600,000 square meters. 5 tao magkasya sa isang metro kwadrado times 5. That is equivalent to 3 million. Tandaan mo, 3 million ang dumalo sa Buendia Ayala na rally ni Leni Robredo. So, with that, kahit huwag na tayo magbilang ng iba, naniniwala po ako na talagang si Leni Robredo ang panalo. So, ganoon sa sinasabi ko, galit na galit sa akin si Erwin Garcia. Bakit magagalit sa akin si Erwin Garcia? Una, abogado siya ni Bongbong Marcos sa kaso laban kay Leni Robredo noong 2016. Natalo sila. Na mas lalong lumamang si Leni Robredo. Next, hindi lang siya abogado pa. Siya ay, kumbaga tinalaga pa ni Bongbong Marcos dyan sa Comelec. Ang pagtalaga po ni Bongbong Marcos kay George Erwin Garcia dyan sa Comelec ay tinatawag na conflict of interest. May interest na pinaglalaban si Bongbong na huwag matira ang kanyang pagkapanalo. May interest din si George Erwin Garcia bilang chairman ng Commission on Election na ipaglaban ang pagkasagrado ng mga boto. Na paglabanan niya, lahat ng daya ay dapat niyang barahin. Paano niya magagawa na magiging tapat sa katotohanan ang Comelec kung ang kalaban ng katotohanan ay yung kanyang kliyente na si BBM? Sige nga, mayroon pa pong tinatawag na secrecy sa gitna ng abogado at saka ng kliyente. Ang kliyente ay may karapatan na yung abogado niya ay hindi magsisiwalat kung anong pinag-usapan nilang sikreto noong sila ay may relasyon, abogado at saka kliyente. So diyan makikita ninyo yung conflict of interest. Ngayon, hindi lang po si BBM ang tinitira ko diyan na nanalo, no? Pati si Sara tinitira ko na talo. Ngayon, pag si Sara Duterte naman pag-usapan, sino sa mga Comelec commissioner ang sumusuporta kay Sara? Unang-una, yung mga in-appoint o tinilaga ni Duterte na isa dyan, si Amy Ferolino Ampolocyo. Siya po ay girlfriend pa, sinasabi na girlfriend ni Senator Bato. So, kung ang tira ko ngayon ay Smartmatic, pinanalo lamang si BBM at saka si Sara, ibig sabihin, nalagay na rin po siya sa balag ng alanganin. Sino ang kanyang depensahan? Yung integridad ng Comelec o integridad ni Sara Duterte?
marami po sila dyan na nilagay ni Duterte sa COMELEC na nandyan pa rin. So, lahat po sila ay conflict of interest. Lahat pa po ng mga nakaupo dyan sa COMELEC, maliban sa inupo ni Duterte, ay mga inupo naman ni BBM. So, dahil inupo kayo ni BBM, mayroon kayong katungkulan na depensahan ang integridad ng COMELEC. Ng integridad ng COMELEC ay kasama dyan yung pagsisigurado na ang dapat na mga boto na ginawa ng COMELEC ay totoo at hindi dinadaya. Ganun lang ho kasimple. So, ngayon, paano ngayon nila depensahan ang integridad ng COMELEC kung ang nagtalaga sa kanila ay yung mismo ang tinitira ko na nanalo dahil sa Smartmatic? So sila po lahat na bumuto laban sa petition for declaration of Toto Kausing as a nuisance candidate ay bumuto po sila lahat sa akin laban sa akin. So ano ma-expect ko na boto sa kanila? Ibig ba sabihin may obligasyon na sila dapat na mag-inhibit na hindi magbuboto? Kasi nga may conflict of interest, tinitira ko silang lahat sa kanilang ginagawa dyan at hindi nila binubuksan yung mga baluta sa mga lahat ng presinto na pinili ng grupo ko sa T-Intrayo na buksan lahat ng presinto dyan sa Santo Tomas, Batangas, na buksan para malaman na kung ano ba talaga ang totoo. At ikumpara, bilangin ng manumano ang boto ng lahat sa presinto dyan sa Santo Tomas, Batangas at ikumpara sa resulta na binuo o ginawa ng Smartmatic. Bakit sa hanggang ngayon hindi nyo pa nabuksan yan? Kayo din mga COMELEC ang nag-utos dyan sa T-Intrayo na magbigay ang T-Intrayo ng lahat ng mga mapipili nila ng mga presento na papabuksan at bubuksan ninyo na wala ng gastos ang T-Intrayo at iyan po ay ikumpara ninyong resulta sa pagbibilang ng manumano laban po sa Smartmatic and yet yung inyong pangako ay napapako hanggang sa ngayon. Ano ngayon ang inyong masasabi? Ngayon, dahil tumakbo ako ng pagkasenador, nakakaganti kayo ngayon sa akin. Kasi kayo lang ang magdidesisyon ayon sa inyong pinagbabasyan na meron kayong batas at kapangyarihan sa ilalim ng Section 69 ng Omnibus Election Code na nagsasabi na ang sinumang kandidato na magsampa ng kandidatura at ang kanyang kandidatura ay magdudulot lamang sa pagkakatawanan para sa eleksyon at magdudulot lamang sa pagkakainsulto sa integridad ng ating eleksyon ay pwede ninyong tanggalin. Sa aking banda naman, ang ginawa naman ninyo ay, sabi ninyo, dahil disbarred si Toto Kausing ng Supreme Court, ay ang kanyang kandidatura sa pagkasenador nitong May 12, 2025 ay magdudulot lamang sa isang pagkasira ng kasagraduhan ng eleksyon dahil daw sinasabi ninyo ng aking kandidatura ay maglalagay lamang sa katatawanan ng ating eleksyon at magbibigay ng masamang pangalan sa ating eleksyon. And when it is said in English that the candidacy of Bertene Toto Kausing, Toto Bunyog Kausing will only put the electoral process in mockery and disrepute. How will you defend that? There is no connection between one's disbarment against one's being a nuisance or not a nuisance. Ano? Asan ang lohika ninyo? Tinapon ninyo? Saan kayo nag-aral ng mga eskwelahan? Sinira ninyo mga eskwelahan kung saan kayo nag-aral ng abogasiya. Di ba nag-aral kayo sa UP? Sinisira ninyong UP. Sinisira ninyong Ateneo sa ginagawa ninyong yan. You are a proof that the products of UP and Ateneo are nothing but scraps of paper. Ano ba? Sige nga, paano niyo ipatunayan na nuisance ang isang na-disbar? Sige nga. O bakit hindi niyo kinasuhan ng nuisance? Ang katwiran niyo dahil daw ako ay na-disbar, meron akong tendency na magsinungaling sa Senado at meron akong tendensiya na lalabag sa mga batas. Ang tawag niyo sa akin, lawbreaker. Now, compare myself to the person who was convicted like Robin Padilla. Hindi ba siya lawbreaker din? At bakit pinayagan niyo siya na tumakbo?
noong 2022? Ikumpara niyo ako kay Kibuloy, kinasuhan sa Amerika ng trafficking tsaka sex assaults, mga rape na mga minor, pati dito sa Pasig na dahil sa kanyang pag-rape kay Brenda Sanchez, Portugal, 17 years old pa lang, ay sinasabi niyo, bakit hindi niyo kasuhan ng taong yan na ipa-nuisance ninyo? Sino sa gitna namin ni Kibuloy ang mas ma-expect mo na gagawa ng maayos sa Senado? Kung sinasabi niyo si Toto Cosing ay magiging maglalabag lamang ng mga batas pag nandun na sa Senado, how much more for Kibuloy when he has not known anything about law? Grabe naman kayo. So totoo, I'm going all out. From the start, alam ko na ibabasura nyo ang aking kandidatura. Meron bunyog nagsusuporta sa akin. Meron akong certificate of nomination and acceptance. Pinirmahan ng bunyog party. Meron din akong karera. Nagtapos pa ako full scholar sa Mindanao State University, Marawi, sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering at sa ngayon po civil engineer ako. Hindi ba sapat yan para sabihin na ako ay may katinuang pag-iisip na magiging isang matinong kandidato at kung mananalo maging isang matinong senador at siya magtatrabaho para sa kinabukasan ng ating bayan at para sabihin na si Toto Cosing ay hindi po magnanakaw kung hindi magiging kalaban ng pagnanakaw? Ganon ba yan? Ano ang katwiran ninyo? So ngayon, ibig sabihin, yung ginagawa niyo nang huhula lamang kayo kung anong dahilan, paano niyo i-connect sa pagiging disbarred na magiging magiging kandidaturo ko ay maglalagay sa balag ng alanganin, sa katawanan at hindi at kasiraan ng dangal ng eleksyon kung ako'y tatakbo. Sige nga, paano niyo patunayan? Anong koneksyon? Walang koneksyon. Kaya ang ginawa niyo po ay isang tinatawag na paglabag sa pangunahing karapatan ng mga tao. Ang aking mga supporters, mga botante ay handa mangangampanya para sa akin. At ang kanilang mga galaw ay karapatan ng mga botante na mabibigyan ng mga kandidatong mapagpilian nila. At dahil tinanggal niya ako, tinanggalan niyo ng karapatan ang lahat ng mga botante na magkakaroon ng isang mabuting tao kagaya ko na pwede nilang mapili bilang isang senador ng inang bayan. Hindi lang ako tinira ninyo ang mga supporter ko. Umiiyak po mga supporter ko. Andyan din po, may isang pastor. Marami dyan, mga pastor, sumusuporta sa akin. May isa pa dyan tao na musikero, nag-compose ng kanta at kinumpos pa niyang kanta para sa akin. Hindi ko lubos maisip kung saan kayo pupunta niyan. Tama ba ginawa ninyo? Siguro naman. Hanapin ko yung kinumpos na kanta na yun. Ipapatugtog ko sa dito ang kinumpos na kanta na yun na dinedicate para sa ating laban. Hindi lang po para sa akin. Laban natin ito. Yung kantang ito na patugtugin ko po ay binuo at naparinig ito sa isang forum kung saan ako ay panauhing pandangal at panauhing pandangal din si Franz Castro. Pareha kami nagkasabay ni Franz Castro na nagsasalita roon. Kaya ang gusto ko yung kantang ito na binuo ng isang composer para sa akin. Composer po siya na paborito ni Joe Burgos. Kung tandaan niyo sino si Joe Burgos, isang magiting na jarista na nakulong sa panahon ng si Marcos pa ang presidente. Si Joe Burgos po ang nagtayo ng tinatawag na Mosquito Press. Mosquito Press, no, kagaya ng Malaya noon. Yan, mga ipatugtog ko ngayon po, pakinggan niyo po yung kanta. Nahiya ako sa bumuo ng kantang ito. Kung hindi man lamang ako maging isang opisyal na kandidato. Kaya pakinggan niyo po.
Todo kausing, ikaw ang aming maasahan. Mahalikan, ibalik sa bayan. May tapang katulong at katapatan. Labanan mo ang kaliwaliwan. Todo kausing, huwaran ng kagitingan. Pinili ka pagkakatapasan. Iboto natin si Todo Kausing. Pagkasenador ng ating bansa. Iboto natin si Todo Kausing. Pagkasenador ng ating bansa. Yun, no? Ay, suportahan niyo kung naka-mute pala mic ko. Ito po ang ating ang aking mantra ngayon. So ngayon, ibabalik ko muna ito kasi naka-mute ang microphone ko kanina. Gusto ko lang sinabi ko kanina, ulitin ko lang, na inibitahan po ako sa University of the Philippines, Diliman po yan, kung saan po ako nagsalita. At kasama ko dyan yung mga pastor, pati si Congresswoman Franz Castro. Kita mo tuwang-tuwa si Congresswoman Franz Castro nang marinig po ang kanta na binuo para sa akin, para sa kandidatura ko. So nahiya po ako sa mga tao na yan na gumawa pa ng mga kanta para sa akin tapos mawawala lamang ang aking pangalan sa opisyal na pangalan ng mga kandidato na pwede tumakbo para sa 2025 elections. Kaya po dahil sa mga tao na nag-share sa akin at gustong ipaglaban, kaya siya ang aking pinost sa aking mga pages, pakisabi laban-laban para mabibigyan ako ng inspirasyon na ilalaban mamaya po o bukas. O mamaya, pagising ko, isasampa ko na ito sa Supreme Court, itong petition na ginawa ko. So ito po ngayon ang issue dyan. Ang issue na ni-raise ko ay sinabi ko na ang COMELEC ay nag-abuso ng kanilang kapangyarihan. Inabuso nila kapangyarihan sapagkat hindi po tama ang dahilan na ginamit nila para sabihin na ako ay tanggalan ng karapatang tumakbo at sabihin nila na ako ay nuisance candidate nang dahil lamang sa ako ay disbarred. Wala pong koneksyon kahit anong isip niyan. Kahit sinong abogado na matino tanongin nyo. Hindi po yan. Wala pong koneksyon yan. So ngayon, yan po ang pinaka-main issue dito. Pero sinasabi ko lamang sa inyo, dadalhin ko rin ang issue na ito'y isyong pambayan na tao lamang ang may karapatan na mamili at magsabi kung sino ang dapat na nuisance at sino ang dapat hindi nuisance. At pinakahuli, pinaka-importante na pinakasagrado, ang mga tagapagsuporta ko ay tinanggalan ninyo ng karapatan po nila bumoto at mamili. At dahil tinanggal nyo ako, tinanggalan nyo sila ng karapatan na mapili ang isang tao na maayos, na mag-dedicate ng totoo at magtrabaho ng totoo para sa ating bayan. At bilang senador ay tatrabahuin niya na matatanggal ang korupsyon na bumabalot sa ating bansa at hindi na talaga matatanggal. Okay, ganun lang ho kasimple. Una-una, sample lang. Nais ko lamang sasabihin sa inyo na isa po sa pangarap ko ay
magkaroon ng isang maayos na kalsada sa Pilipinas dahil engineer ako. Ang gagawin ko po bilang engineer ay maggagawa ko ng batas na standard na po ang gagawin nating disenyo ng mga kalsada sa ating bayan. At ang magiging kalsada natin na simento ay lagyan natin ng bakal sa gitna para sigurado tayo na tatagal. At hindi every 2 years or every year, bubungkali naman ninyo, papalitan na naman ninyo ng bagong mga simento. Kaya para matigil na yan, yan po ang aking mission dyan na kailangan po ay magbago ang ating mga kalsada at palitan lahat, standard lahat, dapat at kalsada pa lang, lagyan natin ng bakal. Bilang engineer, pwede po magtayo ng kalsada, semento lang at walang bakal. Pero bilang engineer, nalalaman naman natin sa ating kasaysayan sa Pilipinas, sa karanasan, na yung mga congressman natin at mga senador, ginigiba na naman ulit ang kalsada dahil walang bakal, bibiakin at saka patayuan ulit ng kalsada. Kaya kung meron ng bakal yan, ay hindi na nila magagawa yung tinatawag na bibiakin ulit at magtatayo ulit. Yan ang una kong gagawin ng trabaho. So, ang next natin gagawin na trabaho bilang isang makakonsensya na tao ay gagawin natin na libre na ang lahat ng ospital sa buong Pilipinas. Ipalakasin natin ang PhilHealth. Lagyan natin ng pondo yan na kahit 100 billion kada taon para masagot ang lahat ng ospital ng kahit sinong Pilipino, mayaman man o mahirap. Kung mayaman ang na-ospital, pagkatapos ma-ospital sa kanya, babayaran ng PhilHealth at sisingilin na lamang siya ng PhilHealth babayaran kung siya ay mayaman. Pero pag siya ay mahirap, wala nang sisingilin. So yan ang gagawin natin sa ating PhilHealth. Next, ano pa ba? Ilan lang naman sa mga magagawin natin sa Senado. So anyway, mayroon pa akong gagawin na gusto ko palabas ng pundo na 1 trillion at ibigay po yan sa 10 million families na pinakamababa. Tag 100,000 pesos kada pamilya. Ipautang sa kanila na walang interest. At tuturuan sila ng pamahalaan kung paano magnegosyo. Ang ibibigay sa kanila ay hindi pera, kundi voucher. Binigyan sila ng papel, may credit line sila. O dadalhin nyo ito sa Jollibee, bibili kayo ng stocks ng Jollibee. Dalhin nyo ito sa San Miguel, bili kayo ng stocks ng San Miguel. O di kaya punta nito sa Siomai King, bili kayo ng franchise na kwan. At magtrabaho, magtitinda kayo ng mga franchise ng mga produkto. Palakasin natin ang ekonomiya sa Pilipinas mula sa mga maliliit na mga mamayan. At kung may giya lamang ito ng TESDA at ng kada bawat LGU, kabawat bayan at mga syudad, sigurado ako po na lalago ang Pilipino at ang palitan ng pera sa gitna ng mga tao ay magiging masigla. At kikita ba ang bayan dyan? Nasasabihin ko na wala namang interest, kikita po mula sa value added tax, mula sa sales taxes, at mula sa iba pang klaseng taxes. At kung magkaroon sila ng income, ay magkakaroon ng income tax na pupunta sa kaban ng bayan. So, ibig sabihin, makikita nyo ang proseso. Pagtingin natin yan at walang corruption mangyayari dyan. Kasi ako mismo ang mag-ikot at magsisigurado na nabibigay sa tama ang lahat. Okay, next. Maglalagay tayo ng 1 trillion pa na pondo para ipa-irrigate ang lahat ng 4 million hectares ng palayan natin. Sa ngayon po na nagsasalita ako, 1.2 million lamang na hektarya ng palayan natin ang may irigasyon. So, ang 2.5 hectares ay walang irigasyon. Na ang ibig sabihin, pag walang irigasyon, 1 beses lamang mag-harvest sa 1 taon. Yung mga may irigasyon, 3 beses mag-harvest sa 1 taon. So, kung may irigasyon na yung 2.5 hectares, sigurado ako na dadami ang ating bigas. Dagdagan pa niya na libre ang bini, libre ang abono, libre lahat. So, at kailangan walang pili, hindi na pwedeng gagawin ng National Food Authority ngayon yung sinasabi na nire-reject yung mga produkto ng ating farmers para mabigyan nila yung kanilang mga trader ng tulong
kunwari i-reject nila yung binibigay ng farmers para mapilitan ang farmers na magbenta ng mura doon sa mga trader, mga killer trader ang matawagin ko niyan. So kung mga trader, bibili ng 14 pesos lang. Whereas dapat sa NFA, 18 pesos per kilo ang farm gate price ng palay. So yan ang gagawin natin. Sa pangisda naman, isa sa pinaka-unlimited na pinanggalingan ng pagkain ng bayan ay ang dagat natin. So paano natin magagamit ang dagat para sa unlimited na pagkain sa lahat ng Pilipino? So bibigyan natin ng mga modern na bangka at malalaking bangka ang mga mag-ipon-ipon ng mga fishermen na magdimakina na mag-alsa ng net para hindi na mahirapan sa pag-alsa ng net. At kailangan lahat sila kompleto, may GPS, meron silang lahat ng ekwipo na mahanap nila kung saan ang mga isda. Schools of fish. At tuturuan sila ng mga taktika sa pangingisda. Siyempre, alam ko kasi ako'y sumama rin sa Baslig nung araw sa Panay. At ang taktika namin noon na ginagamit, sumama po ako sa troll fishing. At ang ginagawa namin, pag walang buwan, isang linggo, doon kami nangingisda. Kung saan malalim, doon kami magtatapon ng bumbilya at magtitipon-tipon ang mga isda, saka namin alsahin. Yan po ang technology ng troll fishing. So, kahit yan lamang po, sasabihin ko, malaking tulong na po sa ating bayan yan. Kaysa sa ngayon, na yung mga tagapangisda ng Prabel ng ating Secretary ng Agriculture, siya pinakamalaki na kumpanya ng pangingisda na kung saan ang Prabel ay nangingisda ng mga tuna at binibenta nila sa gitna ng dagat sa ibang bansa. Walang buwis na nakukuha ang ating bansa. Kahit dahil dyan, 60 billion pesos po ang nawala ayon sa Federal Bureau of Investigation ng NBI mula sa kaban ng bayan dahil sa buwis na hindi nababayaran. At para makolekta po yung buwis na yan, nagtalaga po o naglabas ang Fisheries Administrative Bureau of Fisheries ng Fisheries Administrative Order number 220 na kung saan ay kabitan ng SIM card ang lahat ng barko na malalaki para malaman kung saan sila nangingisda sa bawat minuto, bawat segundo. At hindi na sila pwede mamonitor ang kanilang galaw na hindi sila pwede magbenta ng isda na huli nila sa gitna ng dagat, ibibenta sa ibang mga bansa. Ibang mga barko ng ibang bansa. Ilan lamang po yan sa mga plano na gagawin natin. Pag ako'y may mananalo, pagka-senador. Kaya po, kailangan ipaglaban ko ang kandidatura ko dahil wala pong ibang kandidato pagka-senador na nag-iisip ng ganun. Anyway, at inimungkahi ko yan kay Congresswoman Franz Castro nung nagsalita ako at nakikinig siya kung ano po, kailangan natin patatagin na ang tinatawag na political dynasty. At pipilitin natin ang political dynasty, magkakaroon lamang ako ng budget pambayad sa filing fee, ay magsasampa ako ng kaso na disqualification laban kay Erwin Tolpo, Ben Tolpo, kay Pia Cayetano, kay Abi Binay, at saka kay Camille Villar dahil ginagawa nilang political dynasty ang Senado. Okay, ganun ang gagawin natin dyan. So, sa ngayon, ulitin ko lang, magsasampa na ako, tapos ko na po ang aking petition. Magsasampa po ako ng petition for declaration of nullity, yung decision ng COMELEC na tatanggalin ang pangalan ko sa listahan ng mga kandidato pagka-senador sa 2025 elections. At hingin ko rin na utusan kaagad ng Supreme Court ang COMELEC na kahit hindi pa tapos ang aking petition sa Supreme Court ay ilagay na muna pansamantala ang pangalan ko sa listahan ng mga kandidato. Kaya, ladies and gentlemen, para po sa lahat na umaasa sa akin, ang laban na ito ay para sa inyong lahat, para sa buong Pilipino. Kasi wala po kayo makikita na ibang kandidato na magiging totoo sa tungkulin, totoo sa mga adikain, at totoo para gagawin para sa ating bayan. Yan lamang po muna masabi ko. At meanwhile, itaas ko muna itong aking mantra. So, at magbabati muna ako sa lahat. Shout out kay Roylan Marlang,
Good evening kay Noto Marcos Forever in Politics. Ano bang klaseng kumilik yan? Puro corruption. Omam reacts, tuloy ang laban, attorney. Mountain Dew, don't lose hope. Engineer Toto, causing God is good all the time. Emilda Sinoy Talaugon, good morning, good evening, Dr. Toto Causing. Noto Marcos Forever in Politics. Christopher Talabukon, good evening. Engineer Doc Toto. Tapos si Melanie Causin o kamag-anak, bribery, extortion, corruption, Jan Magaling. Tapos si Titina Gallardo, maayong gabi, Attorney Engineer Toto Causing, Amping Kanunay. So Proud Pinoy, Bunyog, Rangel Valdemoro Jr., maayong gabi. Sunod si Fernando Rafael Fernandez Kerbo, Buenos Dias, Buenas noches, Fernando Rafael Fernandez Kerbo Sr., listening from Logroño, La Rioja, Espanya. Jigger Yarte, wala na masahan sa kumilik. Magnanakaw pa rin ang mananalo sa halalan. Bayad na ang mga patay gutom ng mga kumilik commissioner. Lutong Macau pa rin ang magiging resulta sa darating na halalan. Luz Tamundong, Antonio Buensusiso, mabuhay. Jupiter Pluto, Skydance Mintinilla, nga yan si Garcia, dapat mag-resign na yan. Walang credibility. Carmen Francisco, we are proud of you, Toto Housing. Lynn Malyado, Lunas Upids. Go, Atty. Toto, kaya mo yan. Yes. Kakampiyan sana tayo ng Supreme Court. YouTube, bato lang to. Oy, amo gina mga Ilonggo, gabato gid. Rosel, Zita, Ganda, Yumaga, Idol, Senator. Rocky, Hador, Bayarang Kumilik, mga taga-impyerno. YouTube watching from Bologna, Italy. Elma Tagli, may God bless you po. We love you for Senator. Salamat po. Lord Dilita Bragado, Gary Ismin Gavino, Engineer Toto, sana po may panalo nyo yan agad sa isi at mapatawa ng parusa mga taga-kumilik na korap. Sa bagay, sinampahan ko na ng disbarment ang lahat ng abogado ng kumilik na gumawa ng kasong ito. Tapos, Reggie Bayunita Vlogs. Good morning po, kaparihong vlogger. Rodi Rabi, 100% po pastor. Supporting Dr. Causing for Senator of Bunyog. Edward Snowden, di kita matanong kasi disbarred ka na eh. Ganun ba? Walang problema pag disbarred. Onofre Cabrera, tuloy ang laban natin ni Engineer Toto Causing. Panalo ka para sa bayan. Tuloy ang laban, Bunyog. Antonio Cialunga, Gugo Toto, support you. Carmencita Gilla, okay, attorney, paglaban mo ang taong bayan. Walang nga talagang kumilik chairman ito. Takot yan sa iyo, attorney, kaya dinidisqualify ka niya. Salamat sa pagmamalasakit. Ziputin, hi everyone. Philemon Tamba, Dr. Toto, bakit kaya nilalantad mo mga moves mo bago mo gawin? Hindi naman kahit anong gawin nila, hindi naman lang mabago yan. Pwede kaya baguhin? Hindi na pwede. Wala na pong ibang yun lang talaga, wala nang ibang option. At hindi na pwedeng labaguhin din. At hindi na pwedeng kontrahin. Abi Gibana, tama ka Dr. Toto kasi dapat talagang ipaglaban ang pagkandidato mo bilang senador, bilang profession ang natapos mo. Hindi mo na dapat baliwalain ang kumilik. June Kabinbin, good evening Kabunyog. Ang laban natin tuloy, Philemon Tamba, katulad ng intention mo na ipadisqualify si Natulpo at iba pa, kaya naunahan ka ng manuisas. Okay. Okay lang yun. Sige. Diego Byron Calumna, mabuhay po kayo. Edward Snowden, pero junk appeal na to sa Inbank? Wala pa. Sa Inbank lang na kumilik. Pero akit pa ko sa Supreme Court. Wala pa sa Supreme Court. Bukas pa lang, isang pa. So, Fernandez Rafael, Fernandez Cuervo, God bless you. J.D. Adaben, hi po, Engineer, Dr. Engineer Toto Causing. Jonaline Rosalinda, good morning. J.D. Adaben, thank you po sa iyong palipad. Attorney Edward Snadin, Attorney Batob moto proprio decision na to. Moto proprio lang yan. Hindi lang naintindihan ang salitang moto proprio. So Arnold Bien Salida, Rose Cruz, good evening po. Rose Cruz, hinihiling ko po ang dasal ng buong bayan. Dasal ng lahat ng aking subscriber. Pinagdasal din kita kanina sa simbahan na nagsimba ko. Pagdasal po natin si Rose Cruz at may operation po siya sa tumor pa sa sunod na linggo. At nakita ko naman at assured naman siya ng doktor niya na maayos at nakita ko naman malaki naman ang chance niya
to survive the operation. So, don't worry, Mr. Ruscruz. The entire team of Toto Housing is with you. Pinagdasal kita kanina sa simbahan. Ngayon, pagdasal ka rin namin ulit. So, maraming salamat. Magandang gabi po sa lahat. So, Arnold Bien Bonselida, shout out po, Attorney Toto, Polo Carpio, ano na po update sa mandamos ng Tintrayo. Hanggang ngayon, ang mandamos ay hindi pa inaksyonan ng Supreme Court. Lito Pascua, tuloy lang ang laban ni Sir Toto. Onofre Cabrera, ayaw kumilik, buksan mo na, pinili ng Tintrayo. Teresito Aguinaldo, Delphin Cubacum, Chanita Michael, Menes Paraíso, Imelda Sinoy, Talaugon, Onofre Cabrera, Elmo Almonte. So, yan muna, no? Maraming salamat sa lahat at hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Okay. At isang magandang gabi, George Erwin Garcia. At saka pala, siguro naman, ulitin ko lang, para na sabihin ko lang na wala pong koneksyon ang pagiging disbarred sa pagkakumaging noises ko, hindi. Bakit? Scholar nga ako nung nag-aaral ako sa PLM College Ulo. Tapos, binigyan pa ko ng award na magiging Doctor of Jurisprudence. At tingnan na lang natin, Supreme Court na magsabi. Pero panatag po ang loob ko na mapatunayan ko na nag-abuso sa kanilang kapangyarihan itong Comelec dito sa ginawa nila laban sa akin, sa pagtanggal sa akin bilang isang opisyal na kandidato pagkasenador. So, Elmo Almonte, Imelda Sinoy Talaugon, Edward Snowden, Jose Abonete, Atty. Housing, good PM po, manalig po kayo kay Jesus Christ. Yes po. Kay Ros Cruzole, salamat kamsat. Jack Romasanta, watching and supporting from Puerto Princesa City, Palawan. Salamat, Jack. Lerms BC, ayaw kanila manalo, Doktor, kasi ang una mong kaisulong ang tao na husga, panigurado, walang maraming ikutan ng batas. Dapat jury system, tao ng husga, para wala ng mga politiko na mag-abuso sa mga mahirap. Anisita Lorenzo. Anyway, sa mga Pilipino dyan sa Japan, Konbanwa, sa Germany, kung gabi ngayon, Gotin Abend. Kung umaga ngayon, Gotin Morgen. Sa Hawaiian, Aloha Ahi, Ahi. Kung gabi na. Kung umaga pa, Aloha Kakahiyaka. Sa mga Italy, no, kung gabi na, Buona Serata. Kung umaga pa, Buona Sera. Tsaka kung tanghali, hapon, Bon Pomerigio. Sa French, Bonjour kung umaga pa. So kung hapon na, Bon Apres, Maidi. Kung gabi, Bonsoir. Sa mga Pilipino dyan sa Netherlands, Goden Habon kung gabi na. Kung umaga, Goden Morgen. Tsaka Goden Midag. Sa mga lokal naman, sa mga Ilocano na kapsat ko na Imbag Rabim, sa Pangasinense may Ibagay Labi o Masantosya Labi, sa mga Kapampangan Mayapabingi, mga Ibanag, Mapya nga gabi, sa Ibaloy, Mapting Dabi, sa Kangkane, Gawi sa Ilabi, sa mga Itawis, Mapya nga gabi. So sa mga Cebuano, maayong gabi. Sa mga Boholano, sa Ug-asa, ang aking asawa, gikan, maadyong gabi. Sa mga waray-waray, maayong gabi. Maupay gabi. Sa mga Ilonggo, maayong gabi. Sa mga Karaya, mayad nga gabi. Sa mga Surigao-non, Maradyaw nga duyom. Sa mga Tausog, Marayaw dum. Sa mga Maranao, Ago Maguindanao, Mapya kagabi sa inyo langon. Sa mga Muslim, Tano Sii, Assalamualaikum warahmatullahi hitala huwa barakato. Magandang gabi po sa lahat. At God bless us all. For God, there is God, there is the truth, I am the way, the truth, and the life. Yan sabi ng Diyos. So, kung sabi pa ni Joby Espinido,
those who live in the shadow of the Almighty shall be living with protection from the high God. Okay, ganun lang kasimple.